lot of people do not know, no, but Inday Sara actually fought terrorists in Davao City. At nahuli niya yung terorista. Nahuli niya yung terorista, na-corner niya yung terorista nagpakamatay na lang. She makes fair decision, timely decision. Hindi na negotiate si Inday, wala siyang pakialam kahit sa mga kaibigan ng tatay niya. Kahit yung mga incorruptible si Inday, I'm so sorry to say. Una po sa lahat mga kababayan, hindi ko po alam kung totoo itong sinasabi ng babaeng ito na meron pong nahuli si Sara Duterte na terorista at nagpatiwakal po, no? Sinaliksik ko na po ang lahat ng balita noong panahon na nangyari po yung pagbomba sa night market, no? Sa Rojas yata yan, sa Rojas Market, dyan sa Davao City, no? Sinaliksik ko na po, nag-check na po ako, nag-double check na ako, wala po akong nakitang balita na nagsasabi na si Sara Duterte ay may nahuling terorista at yung teroristang yon ay nagpatiwakal dahil kay Sara Duterte. Wala po akong nakitang ganung balita. So ewan ko po kung saan niya kinuha yung balitang yon. Sabi niya, kung ako nagkakamali, siguro hindi natin alam yung bagay na iyon. Paano namin malalaman? Wala naman talaga kami nabalitaang ganyan. Yung mga suspect dun sa Rojas Night Market, ang alam ko po, nahuli ng mga polis or sumuko. Pero wala po akong nabalitaan na si Sara Duterte ang humuli or nagpahuli. Mga polis po ang humuli doon, no? At saka wala pong nagpatiwakal, no? So hindi ko po alam kung yung sinasabi niya ay totoo or isang malaking kasinungalingan. Siguro pwede nating itratong isang malaking kasinungalingan or propaganda para pabanguhin si Sara Duterte dahil wala po tayong nabalitaang ganun no? Hanggat wala akong nakikitang ganung balita, hindi ko po masasabing totoo yan. Para po sa akin, kasinungalingan yan kung walang proof, no? Ito nga po, kahit AI ang sinasabi, walang ganun, no? Pwede nyo naman pong tignan. Second, dun sa sinasabi niyang incorruptible daw si Sara Duterte, I beg to disagree. Para sa akin, malayo sa katotohanan yon. Na-witness po natin nung budget hearing, no? Dun sa Senate. Si Sara Duterte naniningil ng utang na loob kay Senator Risa Hontiveros. Naniningil ng utang na loob or nanunumbat ng utang na loob kasi lumapit daw sa kanya si Senator Risa Hontiveros para magpatulong ng eleksyon. Pero later on sinabi niya hindi naman daw niya tinulungan. No? So good thing walang utang na loob si Senator Risa Hontiveros. At kahit may utang na loob si Senator Risa Hontiveros, hindi niyan titignan yung utang na loob. Kung meron kang pananagutan, mananagot ka sa taong bayan, no? So doon sa Senate hearing na yon, nakita natin, na-witness natin na nanunumbat at naniningil lang utang na loob si Sara Duterte, pero inamin din niya, hindi naman pala niya tinulungan si Senator Risa, no? So para po sa akin, kung siya manalong presidente, malamang sa malamang yung mga nagbigay sa kanya ng tulong or meron siyang pinagkakautangan ng loob, ay maaaring mabigyan niya ng pabor, no? Kung hindi man magkaroon ng pwesto sa gobyerno, maaaring mapagbigyan or makalaya kung meron siyang mga kaalyado, hindi po ba? Nakita natin nung nanalo si Duterte, yung mga artistang tumulong sa kanya, nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Si Mocha Uson, si Jimmy Bondoc, si Arnel Ignacio, si Aisa Sigera, if I'm not mistaken, lahat yan nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Hindi po ba mga kababayan? Si Freddy Aguilar din yata, kung hindi ako nagkakamali, at marami pang iba, no? Yun lang yung natatandaan ko. Pwede nyo naman pong i-double check, no? Pero yung pong pagkakaalam ko, yung mga nabanggit ko, ay nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. Silang lahat po ay nagbigay ng tulong, ng kampanya para kay Duterte ng 2016, no? So, yung sinasabi nila na si BP Lenny ay ganito, ganyan, puppet ng ganito, ganyan, ng oligarch, in reality sila yun Walang oligarch na nakinabang kay VP Lenny. Yung mga Villar nakinabang sa admin ni Duterte. Nagkaroon pa nga ng pwesto si Mark Villar, hindi po ba? Si Lebiste, nakakuha ng malaking proyekto sa gobyerno nung panahon ni Duterte. Si Leandro Lebiste. Pero magbanggit nga kayo ng isang oligarch na nakinabang kay VP Lenny nung naging congresswoman siya at nung naging VP siya. May mga tumutulong sa kanya na mayayamang tao at kumpanya, negosyo para tulungan ang mga Pilipino. No? So malamang sa malamang, yung mga nangyari nung panahon ni Duterte, tatay ni Sara Duterte, maaaring mangyari din sa panahon ni Sara Duterte kapag nanalo itong presidente. Sinasabi, incorruptible. Naku po, malaking kalokohan yan. Yung mga pinakulong ni President Pinoy Aquino, ng mga senador, at yung pin-house arrest na dating presidente, nakalaya nung panahon ni Duterte, yung mga senador.
Yung mga senador na pinakulong ni President Pinoy Aquino, uulitin ko, yung mga senador na pinakulong ni President Pinoy Aquino, pagdating ng admin ni Duterte, nakalaya, naabsuelto. Tapos ngayon, balik na naman sila. Sila na naman yung involved sa flood control kickback scam. Yung mga pinakulong ni President Pinoy Aquino ng mga senador na involved sa PDAP scam, nakalaya sa panahon ni Duterte, ngayon involved na naman sa kickback scam sa DPWH. Tapos yung isa pang dating presidente na may sakit sa leeg, biglang natanggal yung neck brace, biglang gumaling sa panahon ni Duterte. So, expect nyo na mga kababayan, yung sinasabing incorruptible si Sara Duterte, para sa akin kalokohan yan. Yung mga nakakulong ngayon, si Kibuloy, si Alice Guo, si Wong Revilla, tapos yung mga nagtatago, si Bato, si Harry Roque, si Bantag, at yung mga makukulong pa, maaaring makulong pa sila Escudero, si Estrada, si Villanueva. Tapos yung mga nagpugaan, yung mga nagsialisan dito, yung mga gambling lord, yung mga involved sa mga missing sabongero, yung mga yan mga kababayan, karamihan dyan, kung hindi man lahat, karamihan kaalyado ni Sara Duterte at ng tatay niya. So ang kinakatakot ko dito, baka pag si Sara Duterte ang manalo, yung mga utang na loob. Baka mamaya biglang makalaya yung mga yan mga kababayan. Uulitin ko ha, yung mga nakakulong, si Kibuloy, si Alice Guo, yung kapatid ni Michael Yang, si Bong Revilla, si Tebes, yan po ay mga kaalyado ni Sara Duterte, kampo ni Sara Duterte. Si Bong Revilla, if I'm not mistaken, kumpare ni Sara Duterte. No? So lahat po ng nabanggit ko na nakakulong ngayon, Tebes, Kibuloy, Bong Revilla, Alice Guo, yung kapatid ni Michael Yang, diket at kaalyado sa kampo ng mga Duterte. Yung mga tumakas, sila Bato, si Harry Roque, si Bantag, si Atong Ang, si Michael Yang, if I'm not mistaken, si Cassandra Ong, pati yan si Zaldico, mga naging kaalyado yan ni Duterte, mga kaalyado ng mga Duterte, mga kababayan. Si Bato. So baka pag si Sara Duterte manalo, mangyari yung nangyari nung panahon ng tatay niya na naabsuelto, nakalaya, yung mga pinakulong ni President Pinoy. So ngayon, ang daming sandamakmak na mga nakakulong, nagtatago, may mga kaso at mga makukulong pa na kaalyado ni Sara Duterte. So in my opinion, baka masayang po lahat ng effort, yung mga pinaghirapan ng admin ni PBBM para ipakulong, ipahuli ang mga yan, at sampahan ng kaso ang mga yan, kung manalo si Sara Duterte, dahil baka nga po mangyari, yung nangyari nung panahon ng tatay niya, na yung mga pinakulong ni President Pinoy ay nakalaya na absuelto. Tapos anong mangyayari? Balik sa dating gawi, masasangkot na naman, kagaya ng mga sangkot ngayon. Yan sila Estrada, sila Revilla, sila din yung sangkot nun sa PDAP scam, mga kababayan. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan, yung sinasabi nito, itong babaeng ito, malayo po sa katotohanan. Tapos yung mama sa baba, hangang-hanga, akala mo naman totoo yung mga pinagsasabi. In my opinion, hindi totoo kasi walang proof yung sinabi niya na si Sara Duterte ay nakahuli ng terorista tapos nagpatiwakal. Wala pong ganun mga kababayan. Wala po akong nabalitaan ganun. Tapos dun sa sinasabi niyang incorruptible si Sara Duterte, kayo na pong humusga. Binahagi ko naman po sa inyo yung mga proof na malamang sa malamang utang na loob ang paggaganahin dyan ni Sara Duterte. Naningil nga po siya ng utang na loob kay Senator Risa Naningil at nanumbat. Buti na lang si Senator Risa, inuna niya yung kapakanan at interes ng mga Pilipino. 'Di ba mga kababayan? So maging matalino po tayo, pumili po tayo ng tama. At wag po tayong magpadala sa mga propaganda at pang-uuto, no? Wag na po tayong magpalinlang. Nga lang pong fake news na pinakalat nila na si PBBM ay nako-confine sa hospital or tegi na. Yun po isang malaking kasinungalingan dahil umatin pa po ng event si PBBM para i-celebrate ang Araw ng Kagitingan, no? So tayo po dapat ang manalo, mga Pilipino. Pumili po tayo ng totoo, tapat, walang bahid ng korupsyon at higit sa lahat, hindi tatanaw ng utang na loob at walang mga kaalyadong nakakulong na palalayain niya kapag siya ang nanalo. Pumili po tayo ng tama, mga kababayan. Salamat po sa panonood.